Nay, pakiusap naman. Doon ka na lang muna sa kusina. Ayaw kong malaman ni Talia at ng pamilya niya na amoy bagoong ka pa rin hanggang ngayon. Nakakahiya sa mga guests namin. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Teresa. Mas masakit pa sa anumang hirap na dinanas niya sa pagkayod sa siyong ng mamka. Sa probinsya, hindi siya makapaniwala. Ang boses na yon, ang boses ni Enzo na pinag-aral niya sa Maynila sa loob ng maraming taon, ay tila nanggagaling na ngayon sa isang estranghero. Si Teresa ay nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Montesillo. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pulang kahon. Sa loob niyon ay ang isang gintong bracelet, ang bunga ng halos 10 taon niyang pag-iipon mula sa pagtitinda ng bagoong sa ilalim ng mainit na araw. Iyon ang kanyang regalo para sa pag-iisang dibdib ng kanyang kaisa-isang anak. Ngunit ngayon, ang regalong yon ay parang biglang nawalan ng ningning. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay maitim at ang kanyang balat ay magaspang, tuyot, dahil sa alat ng asin at hirap ng buhay. Ikinumpara niya ito sa makinis at mapuputing kamay ni Thalia, ang babaeng pakakasalan ng kanyang anak, na nakita niya sa mga larawan. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan na ang batang Enzo na dati ay humahalik sa kanyang mga kamay kahit puno ito ng amoy ng isda. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapadurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat gamit sa loob ng bahay na yon, ang malalaking chandelier na kumukutitap at ang malalambot na carpet, ay tila nagtatawanan sa kanyang abang kalagayan. Para siyang isang dumi sa isang malinis na papel, isang mantsa na kailangang itago sa madilim na sulok. Hindi niya namalayang dahan-dahang lumuluwag ang pagkakahawak niya sa pulang kahon. Ang kanyang mga binti ay tila nawawala ng lakas. Parang ang mundong kinatatayuan niya ay dahan-dahang gumuguho. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya nakatulog, para lang masiguro na may maipapadala siyang baon kay Enzo. Ang lahat ng yon ay nauwi lang sa isang utos na magtago sa kusina dahil sa nakakahiyang amoy ng kahirapan. Tumingala si Teresa. Pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang likod ni Enzo na ngayon ay nakatalikod na sa kanya. Abala sa pag-aayos ng kanyang tuxedo sa harap ng malaking salamin. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at pagnanais na mahanap ang nawawalang katarungan. Ganito ba talaga ang halaga ng isang ina sa oras na ang anak ay nakatungtong na sa ituktok ng kanyang pangarap? Ang amoy ba ng pagmamahal ay sadyang masangsang na para sa mga taong nakalimot na sa kanilang pinagmulan? Habang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang pader na unti-unting lumalaki, isang malakas na yabag ng mga paa mula sa hagdan ang bumasag sa hangin. Isang boses ng babae, matinis at puno ng pagmamataas, ang narinig mula sa itaas. Enzo, sweetheart, is that the new helper you were talking about? Bakit hanggang dito sa itaas ay abot ang amoy ng lansa? Napapikit si Teresa. Ang sakit ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso, paulit-ulit, hanggang sa wala na siyang maramdaman, kundi ang pamamanhid ng isang pusong unti-unti nang nagkakapiraso. Ano ba yan, Enzo? I told you to hire professional cleaners, hindi yung kung sino-sinong galing sa squatter area na hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Ang matinis na boses ni Thalia ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Teresa. Pababa ang dalaga sa engrandeng hagdan, suot ang isang mamahaling bestido na kulay gatas habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Bawat hakbang ng kanyang sapatos na may matutulis na takong
ay naglilikha ng tunog na tila nagmamarka ng kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay na yon. Sa harap ni Thalia, si Teresa ay nagmukhang isang tuyot na dahon na nalaglag sa isang malinis na hardin. Nakaluhod siya sa gilid ng sala, pilit na itinatago ang pulang kahon sa likod ng kanyang maruming tapis. Ang irony ng sitwasyon ay sapat na upang durugin ang sinumang ina. Narito siya upang ibigay ang pinakainiingatan niyang kayamanan para sa kasal ng anak, ngunit tinatrato siyang parang isang basurang kailangang itapon. She's the new helper from the province, Thalia. Huwag mo na siyang pansinin. Pinagsabihan ko na siya na manatili sa kusina. Ang malamig na sagot ni Enzo. Hindi man lang tumingin ang anak sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang mapapangasawa. Tila ba ang presensya ni Teresa ay isang pagkakamali sa kanyang perpektong buhay. Biglang tumigil si Thalia sa tapat ni Teresa. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine. Sa isang iglap, na parang sinasadya ngunit may kasamang mapang-uyam ng ngiti, ay itinapon niya ang laman nito sa paanan ni Teresa. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa maputing carpet na parang isang sariwang sugat. Ay, how clumsy of me! O ano pang hinihintay mo? Linisin mo yan ngayon din. Ang bulyaw ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Isang gaslighter na pilit na pinagmumukhang kasalanan ng iba ang kanyang sariling kalupitan. Bakit ka ba nakatingin lang? Akala mo ba ay dekorasyon ka lang dito? Magtrabaho ka. Dahan-dahang gumalaw si Teresa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig habang sumasayad sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa hapdi ng asin at lansa ng isda, ay nagsimulang kuskusin ang carpet gamit ang isang lumang basahan. Sa gitna ng kanyang paglilinis, hindi niya namalayang nalaglag ang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa. Bumukas ang kahon at gumulong ang gintong bracelet sa sahig. Kumutitap ito sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, isang simbolo ng 10 taong sakripisyo, ng mga gabing puyat, at ng pagmamahal ng isang inang walang hinihinging kapalit. Oh, what is this cheap-looking jewelry? Ang mapang-asar na tanong ni Thalia. Bago pa man maabot ni Teresa ang bracelet, ay mabilis na itinapak ni Thalia ang kanyang matulis na takong sa ibabaw nito. Isang tunog ng nababali at nadudurog na metal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Ang ginto, na pinaghirapan ni Teresa sa loob ng isang dekada, ay nayupi at nawala ng hugis sa ilalim ng sapatos ni Thalia. Para kay Teresa, hindi lang ang bracelet ang nadurog sa sandaling iyon, pati na rin ang huling piraso ng kanyang pag-asa na mahal pa rin siya ng kanyang anak. Nay, ang tanging nasambit ni Teresa sa isang pabulong na boses, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Tiningnan niya si Enzo, nagbabaka sakali na makikita niya ang galit o kahit man lang konting awa sa mga mata nito. Ngunit ang anak ay tumalikod lamang, tila mas mahalaga ang pagpapanatili ng katahimikan para sa kanyang sosyal na ambisyon kaysa sa pagtatanggol sa dangal ng kanyang ina. Nakaluhod pa rin si Teresa sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa nayuping ginto. Ang bawat hibla ng carpet na basang-basa ng wine ay tila sumisipsip din sa kanyang dignidad. Ramdam niya ang matulis na takong ni Thalia na tila hindi lang sa bracelet nakatapak, kundi maging sa kanyang mismong puso. Hanggang kailan kaya kayang tiisin ng isang ina ang ganitong uri ng pagpapakasakit? May halaga pa ba ang isang gintong bracelet kung ang mismong anak na pagbibigyan nito ay siya pang tumutulong upang ito ay durugin? Habang ang halakhak ni Thalia ay maririnig sa buong mansyon, si Teresa ay naiwang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling pighati. Hawak ang nadurog na pangarap na unti-unti nang nagiging abo. Dito ka na lang muna sa storage room, Manang. Masyado nang puno ang mga guest rooms para sa mga totoong bisita. At ayaw naman nating magkaroon ng amoy isda ang mga mamahaling bedsheets. Diba? Ang boses ni Thalia ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo.
Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa baywang habang nakatingin sa paligid na puno ng mga lumang karton, sirang kasangkapan at makapal na alikabok. Walang bintana ang silid na yon. Tanging isang maliit na bombilya lamang na nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag na tila ba ayaw ding saksihan ang kaapihang nagaganap. Nakatayo lang si Teresa sa gilid, yakap ang kanyang maliit na bayong na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit. Tumingin siya sa sahig na semento at walang sapin. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi habang naaalala niya ang mga gabing tiniis niyang matulog sa matigas na papag sa Gimaras. Masiguro lang na ang kanyang anak na si Enzo ay may malambot na unan at kumot sa kanyang dormitoryo sa Maynila. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay ibinigay niya para sa kaginhawaan ng anak. Ngunit ngayon, ang kabayaran ay isang madilim na sulok na kahit aso ay ayaw sigurong tulugan. Oh, bakit hindi ka pa pumapasok? Gusto mo ba ay i-welcome pa kita ng may red carpet? Ang muling pang-uuyam ni Thalia. Huwag kang mag-alala. Malapit lang ito sa labahan. Para naman habang nagpapahinga ka, ay maisip mo na rin kung paano mo lilinisin ang mga damit ko bukas. Siguraduhin mong mawawala ang amoy ng wine sa carpet kanina dahil kung hindi, baka sa labas na ng mansyon ang bagsak mo. Pumasok si Teresa sa loob ng silid ng walang imik. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Nang dahan-dahang isara ni Thalia ang pinto, ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang formal na paghihiwalay ni Teresa sa mundong dati niyang kinagisnan. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, siya ay hindi na isang ina. Siya ay naging isang anino, isang lihim na ikinahihiya, at isang bilanggo ng sarili niyang pagmamahal. Naupo si Teresa sa ibabaw ng isang lumang karton. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang nayupi at nadurog na gintong bracelet. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, ang ginto ay tila lumuluha rin ng kinang. Hinaplos niya ang mga ukit nito. Ang bawat gasgas ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat araw na lumipas na puno ng pag-asa. Inisip niya si Enzo. Naisip niya kung nasaan na ang batang humahawak sa kanyang laylayan tuwing natatakot ito sa dilim. Ngayon, ang dilim ay narito na naman. Ngunit ang kanyang anak ang siyang mismong nagdala sa kanya rito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang pagod na dibdib. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanya. Ramdam niya ang pangangati ng kanyang mga mata. Ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa halip na humagulgol, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit sa isang sulok. Pinunasan niya ang makapal na alikabok sa isang maliit na espasyo sa sahig gamit ang kanyang sariling panyo. Isang golden moment ang naganap ng mahanap niya sa loob ng kanyang bayong ang isang lumang litrato ni Enzo noong ito ay magtatapos pa lamang sa elementarya. Ang litrato ay kupas na. May mga mantsa na rin ng panahon, ngunit ang nangiti ng bata sa larawang iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa larawan. Tila ba sa pamamagitan niyon ay maibabalik niya ang panahong siya pa ang reyna sa paningin ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig niya ang mahinang usapan sa kabilang panig ng manipis na dingding. Ang boses ni Thalia at ng kanyang ina ay tila may pinaplano, mga salitang hindi dapat marinig ng sinuman. Don't worry, Mom. Once we get the signature of that old woman for the property transfer, we can easily dispose of her. May kakilala ako sa probinsya, isang matandang byudo na naghahanap ng mapapangasawa. Pwede natin siyang ibenta doon nang hindi nalalaman ni Enzo. Malinis ang lahat. Napatigagal si Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan ng kanyang anak ay may ganitong kadilim na balak. At ang mas masakit, iniisip niya,
Kung hanggang saan ang alam ni Enzo sa mga planong ito. Naiwang nakatitig si Teresa sa madilim na pintuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kupas na litrato. Ang gabi ay mahaba at ang dilim sa loob ng kwartong iyon ay tila nagsisimula pa lamang maglahad ng mga mas malalim pang lihim na wawasak sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagmamahal at katapatan. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang nanay mo, Enzo, huwag mong asahan na itutuloy ko ang kasal na ito. Ayaw kong magkaroon ng biyenang magpapahiya sa akin sa harap ng mga sosyedad nating kaibigan. Ang boses ni Thalia ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng gabi. Mula sa madilim at masikip na storage room, naririnig ni Teresa ang bawat salitang binibitawan ng dalaga sa kabilang panig ng pader. Bawat kataga ay puno ng lason. Bawat pangungusap ay isang banta na tila sadyang ginawa upang pilayin ang kalooban ng kanyang anak. Sa loob ng madilim na kwarto, nakaupo si Teresa sa sahig, hawak ang isang karayom at sinulid. Sa kabila ng aandap-andap na liwanag, pilit niyang tinatahi ang isang butones na natanggal sa tuksido ni Enzo. Isang tuksido na binili gamit ang pera mula sa kanyang huling benta ng bagoong. Ang irony ng sitwasyon ay sapat na upang paduguin ang kanyang puso. Habang ang anak ay pinag-iisipan kung paano siya ikukubli, ang ina naman ay abala sa pag-aayos ng kagalang-galang na anyo ng anak. Thalia, please. Nanay ko siya. Sinubukan ko naman siyang pagsabihan, di ba? Pero hindi ko naman siya pwedeng palayasin na lang basta. Ang mahina at tila sumusukong sagot ni Enzo. Ang boses nito ay walang bakas ng paninindigan. Parang isang tuyong kawayan na madaling mabali sa malakas na hangin. Utang na loob mo sa pamilya ko na tinanggap ka namin, Enzo. Nakalimutan mo na ba na ang kumpanya ni na Daddy ang nagbigay sa iyo ng malalaking projects? Ang muling hiyaw ni Thalia gamit ang isang mapangaping tono. Iniahon kita sa amoy ng isda at hirap ng probinsya. Tapos ngayon, hahayaan mong sirain ng nanay mo ang reputasyon ko? Mag-isip ka naman, siya ba ang magbibigay sa iyo ng titulong kailangan mo? O ako? Napatigil si Teresa sa pagtatahi. Ang dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang daliri at isang patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat. Ngunit ang hapdin yon ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa marinig ang katahimikan ni Enzo. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw, isang pag-amin na mas mahalaga sa kanyang anak ang rang niya kaysa sa kanyang pinagmulan. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Teresa ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya sa nakaraan, ang bawat gabing kumakalam ang kanyang sikmura, masiguro lang na busog si Enzo ay tila naging walang saysay. Ang pagmamahal na inakala niyang matibay ay tila isang bahay na buhangin na madaling anurin ng agos ng ambisyon. Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Teresa ang maliit na butas sa tahi ng kanyang sariling lumang tapis. Sa halip na sarili ang asikasuhin, muli niyang itinuon ang atensyon sa tuksido ni Enzo. Sa gitna ng kanyang pighati, ang kanyang pagiging ina, ang nangingibabaw. Isang tahimik na paglilingkod na kahit kailan ay hindi mauunawaan ng mga taong nabubuhay sa ibabaw ng kasinungalingan. Muling nagsalita si Thalia. Ang kanyang boses ay naging mas malambing ngunit mas mapanganib. May kilala akong travel agency, Enzo. Sabi nila, may magagandang retreat house sa malalayong probinsya. Pwede natin siyang ipadala doon para magbakasyon. It's for her own good and for our peace of mind. Let's just say it's a long-term retirement. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa kalayaan ni Teresa. Alam niya ang ibig sabihin niyon, isang magarang salita para sa pagpapatapon sa kanya sa isang lugar kung saan hindi na siya muling makikita. Pag-iisipan ko, Thalia. Pero sa ngayon, siguraduhin lang nating hindi siya lalabas ng kwartong yan hanggat hindi natatapos ang party bukas.
Ang huling pangungusap ni Enzo, bago marinig ni Teresa ang papalayong mga yabag. Naiwang mag-isa si Teresa sa loob ng storage room, yakap ang tuksido ng anak. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa tela ng damit. Ang kaisa-isang anak na inakala niyang magiging tungkod niya sa pagtanda, ay siya na palang mismong bumubuo ng kulungan na tatapos sa kanyang kaligayahan. Saan lulugar ang isang inang wala ng ibang kayamanan, kundi ang anak na ngayoy ikinahihihiya siya? Hanggang kailan siya mananatiling anino sa loob ng mansyong puno ng liwanag, ngunit walang init ng pagmamahal? Isang kislap ng kakaibang liwanag ang nagmula sa kanyang lumang ruray na bayong, isang bagay na matagal na niyang itinatago at tila naghihintay na muling mabuksan upang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Wala na tayong pera, Talia. Ubos na ang lahat. Kung hindi matutuloy ang kasal na ito, sa kalsada tayo pupulutin. Ang boses ni Doña Ivana, ang ina ni Talia, ay nanginginig sa takot at desperasyon. Hindi ito ang boses ng isang aristokrata na madalas marinig ni Teresa na nag-uutos sa mga katulong. Ito ang boses ng isang taong nalulunod at pilit na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Nakatayo si Teresa sa madilim na pasilyo. Hawak ang tuksido ni Enzo na katatapos lang niyang tahiin. Balak niya sanang ibalik ito nang tahimik sa kwarto ng anak. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Talia ay tila mga pako na bumaon sa kanyang mga paa. Ang mansyong ito, na tila isang palasyo ng liwanag at yaman, ay isa lamang palang magarang maskara para sa isang nabubulok na katotohanan. "Mom, please keep your voice down. Baka may makarinig sa'yo." Ang pabulong ngunit matalim na sagot ni Talia. "Kaya nga kailangan nating mapabilis ang kasal. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Enzo sa mga documents, magiging atin na ang kontrol sa lahat ng properties na nakapangalan sa kanya. He's an architect. He has investors. Gagamitin natin ang pangalan niya para pagtakpan ang mga utang natin." Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat sakripisyo niya sa probinsya, ang pagtitiis niya sa amoy ng bagoong at hapdi ng asin, ay para lamang pala maging pain ang kanyang anak sa isang trapiko ng panlilinlang. Ang pamilyang Montesillo na itinuturing ni Enzo na kanyang tiket sa itaas ay isa palang kumunoy na hihila sa kanya pababa sa kahihiyan. Isang mabigat na daga ng naramdaman ni Teresa sa kanyang dibdib. Gusto niyang pumasok sa loob. Gusto niyang isigaw kay Enzo ang katotohanan. Ngunit alam niyang sa paningin ng anak, siya ay isa lamang amoy isdang katulong na walang alam sa takbo ng mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang dambuhalang bagyo ang paparating at ang kanyang anak ay nakatayo sa gitna nito nang walang anumang panangga. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, napansin ni Teresa ang isang maliit at lantang bulaklak ng gumamela na nalaglag mula sa florera sa pasilyo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang bulaklak ay tuyot na, wala ng kulay, katulad ng dangal ng pamilyang nakatira sa loob ng mansyong ito. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na pagkilala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng chandelier, kundi sa katapatan ng puso na matagal nang nawala sa tahanang ito. At paano yung matanda? Yung nanay niya? Ang muling tanong ni Ivana, na ngayon ay mas kalmado na ngunit mas mapanganib ang tono. "Don't worry about her, Mom. I already talked to Mangurio. Isang sako ng bigas at kaunting pera lang ang kailangan para ilayo siya rito. Sasabihin ko kay Enzo na nagpasya ang nanay niya na bumalik na sa probinsya dahil hindi siya sanay sa city life. Simple as that." Ang sagot ni Talia na may kasamang mapang-uyam na tawa. Ang bawat kataga ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Teresa. Hindi lang pala ang kanyang dignidad ang gustong kunin ng mga ito, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan at ang kinabukasan ng kanyang anak. Ramdam ni Teresa ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang namumuong galit, isang galit ng isang inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Kahit pa ang anak na yon ang siyang unang nagtaksil sa kanya. Dahan-dahang umatras si Teresa, pilit na hindi gumagawa ng anumang tunog sa madilim na pasilyo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na ceramic na figurin sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkakabasag sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi na parang isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. "Sino yan?" Ang malakas na sigaw ni Thalia mula sa loob ng kwarto. Napako sa kinatatayuan si Teresa. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Ang mga yabag ng paa ni Thalia ay mabilis na papalapit sa pinto. Sa sandaling ito, ang tanging proteksyon ni Teresa ay ang dilim ng pasilyo at ang kanyang sariling lakas ng loob. Isang malaking lihim ang hawak niya, ngunit ang tanong ay kung hahayaan ba siyang mabuhay ng mga taong handang pumatay ng dangal para lamang sa pera. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa kwarto ay unti-unting lumalabas, tila isang halimaw na handang lamunin ang sinumang nagtatago sa anino. Baka akala mo ay libre ang pananatili mo rito? Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Kahit ang mga taong tulad mong wala ng pakinabang at amoy lansa. Ang mga salitang yun ni Thalia ay tila mga bubog na isinabog sa mukha ni Teresa. Nakatayo ang dalaga sa pintuan ng storage room. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang halimaw na gustong lumamon sa maliit na espasyong kinalalagyan ng matanda. Hawak ni Thalia ang isang puting sobre at ang kanyang nangiti ay hindi abot sa mga mata, isang ngiting puno ng kamandag. Sa mga sandaling iyon, si Teresa ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang bayong, maingat na tinatupi ang mga panyo ni Enzo. Ang bawat tupi ay matitino, bawat guhit ay diretso. Tila ba sa pamamagitan ng pag-aayos ng gamit ng anak, ay maihahayag niya ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal. Ang muling pag-atake ni Thalia ay isang malupit na paalala na sa bahay na ito, ang kanyang pagmamahal ay walang halaga at ang kanyang presensya ay isang pasakit. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat pintig ay masakit, bawat hininga ay tila may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang dibdib. Hindi siya makatingin ng diretso kay Thalia. Sa halip, itinuon niya ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig sa ibabaw ng tela. "May mabuting balita ako sa iyo, Manang." Ang patuloy ni Thalia habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa natural na amoy ng tuyong dahon at asin ni Teresa. "May kakilala akong isang disenteng lalaki sa kabilang bayan, si Mang Goryo, isang byudo na may sapat na ari-arian. Naghahanap siya ng makakasama sa buhay at naisip kita. Kaysa naman maging pabigat ka rito kay Enzo at sirain ang karir niya, bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Magkakaroon ka pa ng sarili mong bahay at hindi mo na kailangang magtago sa madilim na kwartong ito." Ang alok na ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Teresa. Hindi ito tulong, ito ay isang transaksyon. Alam ni Teresa ang katotohanan. Narinig niya ang usapan kanina. Ang pagpapakasal sa kanya kay Mang Goryo ay paraan lamang upang makuha ni Thalia ang komisyon at tuluyang mabura ang anino ni Teresa sa buhay ni Enzo. Isang golden moment ang dumaan nang mahawakan ni Teresa ang dulo ng kanyang lumang abaka na tapis. Ang magaspang na hibla nito ay nagpaalala sa kanya na kahit siya ay mahirap, siya ay may dangal. Hindi siya isang hayop na maaring ipamigay o ibenta sa kung sino mang estranghero. "Bakit mo ba ginagawa ito, Thalia?" Ang pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon
na hinahangin. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Gusto mong makasama ang anak mo? Ang mapanguyam na tawa ni Talia. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya makaharap ng diretso sa mga business partners niya. Ikaw ang mantsa sa kanyang perpektong buhay. Kung talagang mahal mo si Enzo, lalayo ka sa kanya. Hahayaan mo siyang lumipad nang walang pabigat sa kanyang mga paa. Ang pananatili mo rito ay isang kasalanan sa kinabukasan ng sarili mong dugo. Ang bawat salita ni Talia ay isang gaslighting na tila dahan-dahang bumubura sa katinuan ni Teresa. Napayuko ang matanda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa panyo ni Enzo na nag-iwan ng basang marka sa puting tela. Ramdam niya ang pagguho ng kanyang pagkatao. Ang pakiramdam na siya nga ay isang hadlang, isang anino na dapat nang maglaho para sa ikabubuti ng mahal sa buhay. Iniwan ni Talia ang puting sobre sa ibabaw ng mga gamit ni Teresa. Nandyan ang address at ang pera para sa pamasahe. Bukas ng madaling araw, may sasakyang maghihintay sa iyo sa labas ng subdivision. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka pa ng mga guard paalis dito. Gawin mo ito para kay Enzo. Nang makaalis si Talia at muling sumara ang pinto, ang katahimikan ay tila naging isang dambuhala na dumadagan sa balikat ni Teresa. Nakatingin lamang siya sa sobre habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa isang bangin. Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan ay tila isang malupit na awit. Ang pag-ibig ba ng isang ina ay kailangang magtapos sa ganap na paglimot sa sariling kaligayahan? Kailangan bang ang kanyang huling sakripisyo ay ang ipaubaya ang sarili sa kamay ng isang taong hindi niya kilala para lamang sa isang anak na hindi na siya kayang kilalanin? Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, dahan-dahang kinapa ni Teresa ang ilalim ng kanyang bayong. Doon, nakatago ang isang lumang susi na nakabalot sa isang piraso ng pilus. Ang susi na tila naghihintay na muling gamitin upang buksan ang isang pintuan na matagal na niyang ipinid. Hayaan mo na siya, Talia. Alam ko naman na para rin ito sa ikabubuti niya. Masyado nang magulo ang lahat dito sa Maynila. Baka mas tahimik ang buhay niya roon sa probinsya kasama ang mangguryo na sinasabi mo. Ang boses na yun ni Enzo ay tila isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa likuran ni Teresa. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni Enzo. Hawak ang isang baso ng mainit na gatas na dinala niya para sa anak. Sa pag-asang kahit papaano ay makausap niya ito bago ang malaking selebrasyon. Ngunit ang gatas na yon, na dati ay simbolo ng kanyang pag-aalaga, ay tila naging lason na nagpamanhid sa kanyang buong katawan. Ang Nyat Jiao Chimang ay hindi nanggaling kay Talia. Hindi ito nanggaling sa pang-aalipusta ng mga estranghero. Nanggaling ito sa anak na itinuring niyang mundo. Sa anak na mismong nagbigay ng pahintulot na itapon siya na parang isang kargamento patungo sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Ang katahimikan ni Enzo noong una ay masakit. Ngunit ang kanyang pagsang-ayon ngayon ay tila isang formal na pagpako sa krus sa puso ng kanyang sariling ina. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Teresa. Nararamdaman niya ang init ng baso, ngunit ang kanyang kalooban ay kasing lamig ng semento. Ang bawat salita ni Enzo ay tila bumatak sa bawat ugat ng kanyang pagkatao hanggang sa maramdaman niya ang tila pagputok ng isang bagay sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat hininga ay tila punong-puno ng mga tinik na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang gatas sa loob ng baso ay gumalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong nagaganap sa kanyang kalooban. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sa sandaling iyon. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba ang mundong pamilyar sa kanya ay biglang naging isang banyagang lugar na puno ng mga kaaway. Ang bawat sakripisyo niya sa siyong ng mamka, ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa matatalas na tinik ng isda
Ang lahat ng yon ay nagbalik sa kanyang alaala, hindi bilang karangalan, kundi bilang isang malupit na biro ng tadhana. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Teresa ang isang maliit na buhok na nakadikit sa manggas ng tuxedo ni Enzo na nakasabit malapit sa pinto. Kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang kanyang kamay ay kusang gumalaw upang alisin ito. Isang huling haplos ng isang ina sa anak na hindi na siya kinikilala. Isang huling pag-aayos sa buhay ng taong itinuturing na siyang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Sigurado ka ba, Enzo? Baka hanapin ka niya. Ang muling narinig niyang tanong ni Talia na may halong panunuya at tagumpay. Hindi na mahalaga yon. Sasabihin ko na lang na kailangan niyang magpahinga. She deserves a quiet life at tayo naman, deserve din nating magsimula ng walang distractions. Ang sagot ni Enzo. Ang salitang distraction ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa mukha ni Teresa patungo sa madilim na katotohanan. Hindi na nagawang pumasok ni Teresa. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng bagay na pinahalagahan niya sa loob ng maraming dekada. Ang baso ng gatas ay dahan-dahan niyang ipinatong sa isang maliit na lamesa sa pasilyo na parang isang alay sa isang puntod ng isang patay na relasyon. Ang init nito ay unti-unti nang naglalaho, katulad ng init ng pagmamahal na inakala niyang mananatili habang buhay. Bumalik si Teresa sa storage room, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Teresa na laging nakayuko at tumatanggap ng bawat sakit. May isang bagay na nabago sa kanyang paningin. Ang dilim ng silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kanlungan kung saan ang kanyang galit ay nagsimulang mag-apoy. Kinuha niya ang kanyang bayong. Sa ilalim niyon, kinuha niya ang maliit na susi na nakabalot sa pelus. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa gitna ng dilim, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang desisyon na wawasak sa lahat ng plano ng mga taong naging malupit sa kanya. Kung itatapon siya ng kanyang anak para sa kapayapaan, titiyakin niyang ang kapayapaang iyon ay magiging isang malaking unos na hindi nila makakalimutan. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Teresa, ang tunay na bukang liwayway ay magsisimula sa sandaling ang kanyang mga paa ay humakbang palabas ng mansyong ito. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may dalang sariling hustisya. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo, ngunit ang pinakamalalim ay yaong nagmumula sa mismong laman ng iyong laman. Ang kaisipang ito ang tanging kasama ni Teresa habang nakaupo siya sa gitna ng madilim na storage room sa kalaliman ng gabi. Ang bawat sulok ng silid na yon ay tila naging saksi sa kanyang mga piping hagulgol at sa unti-unting pagkamatay ng kanyang pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang dumadaloy. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay tila naging dalawang batong nagniningning sa determinasyon. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang lumang bayong. Mula sa pinakailalim nito, inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa nara na nababalot ng isang kupas na telang pelus na kulay asul. Ito ang kanyang baul ng alaala, ang kaisa-isang bagay na hindi niya ipinakita kahit kay Enzo. Ang bawat ukit sa kahoy nito ay tila may dalang kwento ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Isang golden moment ang naganap nang hipuin ni Teresa ang ibabaw ng kahon. Ang lamig ng kahoy ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa loob ng kahong ito ay hindi lamang mga lumang papel. Narito ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang dangal, at ang katotohanang siya ay hindi lamang isang babaeng amoy isda mula sa probinsya. Siya si Teresa Magbanua, ang tagapagmana ng isang kasaysayang pilit na binura ng pagkakataon. Gamit ang maliit na susi na kinalawang na sa loob ng maraming taon, dahan-dahan niyang binuksan ang trangka. Ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob nito
ay tila isang bulong mula sa nakaraan na nagsasabing oras na upang bawiin ang lahat ng nawala. Sa loob, nakahiga ang isang lumang dokumento na may selyo ng Bangko Sentral at isang larawan ng isang lalaking may marangal na tindig. Ang lalaking nagtiwala sa kanya ng lahat bago ito pumanaw. "Patawad, Enzo," ang pabulong na sabit ni Teresa sa gitna ng katahimikan. "Inakala ko na ang pagtatago sa dilim ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Ngunit ang liwanag na nahanap mo ay nabulag ka sa tunay na halaga ng ating pagkatao." Tumayo si Teresa at dahan-dahang isinakbit ang kanyang bayong. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang masikip na silid na naging kulungan niya sa loob ng ilang araw. Ang bawat alikabok at kalawang dito ay tila naging bahagi na ng kanyang paghihirap. Lumabas siya ng silid nang walang anumang ingay. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa ibabaw ng mamahaling carpet ng mansyon. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Enzo. Narinig niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak mula sa loob. Gusto sana niyang kumatok. Gusto niyang yakapin ang anak sa huling pagkakataon. Ngunit ang alaala ng mga salitang distraction at amoy isda ay tila naging isang pader na hindi na niya kayang tawirin. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa pinto, isang piping paalam na puno ng pait at pagpapatawad. Habang bumababa siya sa engrandeng hagdan, ang buwan ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa buong sala. Ang mga chandelier na dati ay tila nagtatawanan sa kanya, ngayon ay tila nagbibigay pugay sa kanyang pag-alis. Narating niya ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na trangka ay tila isang hudyat ng kanyang paglaya. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanyang muka. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa mga oras na yon, ang sasakyang ipinangako ni Thalia para itapon siya ay hindi pa dumarating. Ngunit hindi siya maghihintay. May sarili siyang destinasyon. Isang dangling mystery ang lumitaw nang huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate ng subdivision. Hindi ito ang sasakyang inaasahan niya. Isang lalaking may edad ngunit may matikas na tindig ang bumaba mula rito. Hawak ang isang lumang litratong katulad ng nasa loob ng kahon ni Teresa. Ang cliffhanger ay naganap ng magtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang lalaki ay natigilan, ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding gulat at pananabik. "Teresa, ikaw ba talaga yan?" Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay tila nakarinig ng isang tinig mula sa isang kabilang buhay. Sino ang lalaking ito na tila kilala ang kanyang lihim? At paano nito mababago ang plano niyang pag-alis ng tahimik? "Teresa, makalipas ang 30 taon. Sa wakas, nahanap din kita." Ang boses ni Don Alejandro Villafuerte ay tila isang malalim na tunog ng kampana na gising sa katahimikan ng madaling araw. Ang kanyang mga mata na nasanay sa pagtingin sa mga dambuhalang kontrata at malalawak na karagatan ay ngayon ay nanunubig habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang harapan. Hindi niya alintana ang kupas na tapis ni Teresa o ang amoy ng lansa na tila dumikit na sa balat nito. Para sa kanya, ang babaeng ito ang nawawalang piraso ng kanyang dangal at ng isang pangakong binitawan noong sila ay mga bata pa. Napatigil si Teresa. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa semento. Ang pangalang Teresa na binigkas ng lalaki ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto ng kanyang alaala na pilit niyang ipinid. Sa loob ng 30 taon, siya ay naging si Teray, ang tindera ng bagoong, ang katulong, ang distraction. Ngunit sa harap ng lalaking ito, muli siyang naging ang Teresa na may pangarap at may karapatan sa isang buhay na ninakaw ng pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat.
Tila ba natatakot siyang maglaho ang imahe ni Teresa sa isang iglap. Inilabas niya ang isang lumang litrato, isang larawan ng dalawang tao sa tabi ng isang malaking barko, nakangiti at puno ng pag-asa. Ikinumpara niya ito sa mukha ni Teresa na ngayon ay puno na ng mga guhit ng hirap at pagtitiis. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang hawakan ni Don Alejandro ang mga kamay ni Teresa. Naramdaman niya ang kalyo, ang pagaspang, at ang panginginig ng mga daliri ng babae. Hindi siya nandidiri. Sa halip, dinala niya ang mga kamay na iyon sa kanyang noo. Isang pagpupugay na tila ba ang mga kamay na iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Isang tahimik na pagkilala sa lahat ng sakripisyong pinagdaanan ni Teresa habang siya ay nagtatago sa anino ng kahirapan. Bakit, Alejandro? Bakit mo pa ako hinanap? Ang pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Isa na lang akong matandang amoy isda. Wala na ang Teresa na nakilala mo noon. Mali ka, Teresa. Ang sagot ni Alejandro. Ang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ang bango ng iyong sakripisyo ay mas mahalaga pa sa anumang pabango sa mundong ito. Hinanap kita dahil ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang pinapatakbo ko ngayon. Ang iyong ama, ang aking matalik na kaibigan, ay iniwan ng lahat para sa iyo. At ako, bilang iyong katiwala, ay hindi titigil hanggat hindi mo nababawi ang bungmin na nararapat sa iyo. Napatitig si Teresa sa itim na sasakyan sa kanyang likuran. At pagkatapos, ay lumingon siya sa malaking gate ng subdivision kung nasaan ang mansyon ng mga Montesillo. Sa loob ng bahay na yon, ang kanyang anak ay natutulog. Walang kamalay-malay na ang katulong na kanyang ikinahiya ay ang susi sa lahat ng yaman na kailanman ay hindi niya mapapantayan. Alam mo ba kung nasaan ako galing, Alejandro? Ang tanong ni Teresa, ang pait ay muling bumalik sa kanyang mga labi. Galing ako sa isang storage room. Itinapon ako ng sarili kong anak dahil ikinahihiya niya ang aking pinagmulan. Ang bungmin na sinasabi mo ay gawa sa mga tinik na dahan-dahang pumatay sa aking puso. Ang galit ay dahan-dahang kumalat sa mukha ni Don Alejandro. Ang kanyang mga kamao ay nagtiim. Kung gayon, Teresa, oras na para ipakita sa kanila na ang tinik na itinanim nila sa iyo ay magiging isang bakod na magkukulong sa kanila sa sarili nilang kahihiyan. Sumama ka sa akin. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng magpapasya sa kapalaran ng pamilyang Montesillo. Binuksan ni Don Alejandro ang pinto ng sasakyan para kay Teresa. Isang tahimik at marangal na paanyaya. Bago pumasok, dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang kanyang baul ng alaala. Ang mga dokumento sa loob niyon ay hindi na lamang mga lumang papel. Ang mga ito ay mga sandata na gagamitin niya upang itama ang lahat ng mali. Ang cliffhanger ay naganap nang tumunog ang telepono ni Don Alejandro, isang tawag mula sa kanyang secretary. Don Alejandro, nandito na po ang profile ng kumpanyang hihingi ng investment sa inyo bukas. Ang Montesillo Shipping and Logistics. Ang CEO ay isang lalaking nagngangalang Enzo Montesillo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Teresa habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang tadhana ay tila may kakaibang paraan ng paglalaro. Ang anak na nagtaboy sa kanya ay ang siya ring lalapit sa taong magliligtas sa kanya nang hindi alam na ang kanyang huling pag-asa ay nasa kamay ng inang kanyang itinakwil. Hayaan mo silang lumapit, Alejandro. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Gusto kong makita kung paano yuyuko ang mapagmataas sa harap ng taong tinawag nilang mantsa sa kanilang buhay. Ang liwanag ng mga chandelier ay hindi sapat upang pagtakpan ang kadiliman ng isang budhing nagtaksil, at ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay hindi kayang lunurin ang amoy ng kabulukan ng isang kasinungalingan. Ito ang nasa isip ni Teresa habang nakatingin siya sa salamin sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na hotel sa lungsod.
Hindi na siya ang babaeng may madungis na tapis. Suot niya ang isang marangal na Filipiniana na gawa sa pinakamahusay na pinya na may mga burda na tila mga alaala ng kanyang katatagan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang hiyas na tila nagdadala ng bigat ng kanyang kasaysayan. Ngunit sa kabila ng marangyang anyo, ang kanyang mga mata ay nanatiling ang mga mata ng inang nasaktan, malalim, mapait, at puno ng mga kwentong hindi kailanman narinig ng kanyang anak. Sa kabilang panig ng hotel, sa loob ng engrandeng ballroom, ay kasalukuyang nagaganap ang pinakahihintay na investment gala ng mga Montesillo. Si Talia ay tila isang reyna sa gitna ng entablado. Nakasuot ng kumikinang na gown, habang si Enzo ay abala sa pakikipagkamay sa mga maimpluwensyang tao. Kampante sila. Sa isip nila, ang mantsa sa kanilang buhay ay nasa malayong probinsya na, nagdurusa sa piling ng isang estranghero. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay bibilangin at ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang bitag na sila mismo ang gumawa. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng mga dambuhalang pinto ng ballroom ang bumasag. Sa katuwaan ng lahat, tumigil ang musika. Ang bawat paningin ay nabaling sa pintuan nang pumasok si Don Alejandro Villafuerte. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang babaeng nasa kanyang tabi. Isang babaeng may tindig na tila isang tunay na donya na may mukhang pamilyar ngunit tila napakalayo sa kanilang alaala. Napatitig si Enzo. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig na lumikha ng maliliit na alon sa loob nito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ng babaeng kasama ni Don Alejandro. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumigaw ng isang pangalan na pilit niyang ibinaon sa limot. Nay? Ang pabulong na sambit ni Enzo na tanging siya lang ang nakarinig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa mga mesa. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, dahan-dahang humakbang si Don Alejandro patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay naglilikha ng tunog ng awtoridad sa ibabaw ng makinis na sahig. Nang marating nila ang tapat ni na Enzo at Talia, ang lahat ay naghintay sa susunod na mangyayari. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na nagbabantay sa isang pagsabog. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang humarap si Don Alejandro kay Teresa. Sa harap ng lahat ng mga negosyante, sa harap ng mga kamera, at sa harap ng naguguluhang si Enzo, si Don Alejandro ay yumukod ng mababa. Isang pagpupugay na tanging ibinibigay sa pinakamataas na pinuno. Madam Chairperson, ang malakas at malinaw na boses ni Don Alejandro na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang lahat ay handa na para sa iyong pagpapasya. Ang Villafuerte Group at ang lahat ng aming assets ay naghihintay lamang sa iyong utos. Kayo ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Ang bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na dagundong ng pagkagulat. Si Talia ay halos mawalan ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa braso ni Enzo habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi maipaliwanag na takot. Tiningnan ni Teresa si Enzo ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na lungkot na tila mas masakit pa sa anumang sampal. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing ginugol niya sa storage room, ang bawat pisong pinaghirapan niya sa mamsang isda, ang lahat ng iyon ay nagbalik sa sandaling iyon, ngunit hindi bilang isang sumbat, kundi bilang isang katotohanang hinding-hindi matatakpan ng anumang yaman. Enzo? Ang pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng 1,000 bundok. Narito ako, hindi bilang yung distraction, kundi bilang ang inang pinagkaitan mo ng dangal. Ang cliffhanger ay naganap nang iabot ni Don Alejandro ang isang folder kay Teresa.
Madam Chairperson, ito ang kontrata para sa investment na hinihingi ng Monticello Shipping. Isang pirma mo lang at maliligtas sila sa pagkabangkarote. Ngunit isang salita mo rin at ang lahat ng ari-arian nila, pati na ang mansyong tinitirhan nila, ay mababawi natin sa loob ng 24 na oras. Nakahawak si Teresa sa panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Tumingin siya kay Thalia na ngayon ay nanginginig sa takot at kay Enzo na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ang kapalaran ng mga taong nagtapon sa kanya ay nasa dulo ng kanyang mga daliri. Pipirmahan ba niya ang kaligtasan ng anak na nagtaksil sa kanya? O hahayaan niyang anurin ng agos ng karma ang lahat ng ipinagmamalaki nito? Hindi maari. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Enzo, sabihin mo sa kanila, nanay mo siya. Katulong lang siya. Isang hamak na tindera ng bagoong. Ang boses ni Thalia ay tila isang basag na salamin, matinis at puno ng desperasyon habang umaalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Teresa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay kakikitaan ng isang malalim na takot. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang mga security detail ni Don Alejandro ay tila isang pader na bakal na humarang sa kanyang daraanan. Ang bawat paningin ng mga bisita ay tila mga palaso na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang dating biktima ay ngayon ang siyang humahawak ng kanilang hininga. Si Teresa ay nanatiling kalmado, ang kanyang tindig ay marangal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng gintong ballpen sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng panibago. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito ngayon, walang bakas ng dumi o lansa. Ngunit ramdam pa rin niya ang hapdi ng bawat butil ng asin na kanyang binuhat para sa anak na ngayon ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. Isang golden moment ang naganap ng mapansin ni Teresa, ang isang maliit na butil ng wine na tumalsik sa kanyang suot na Filipiniana nang mabitawan ni Enzo ang kanyang baso kanina. Sa halip na magalit, dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang isang telang sutla. Ang pagkilos na ito ay tila isang paalala na ang mantsa ay madaling burahin sa tela, ngunit ang mantsa ng pagtataksil sa puso ng isang anak ay hinding-hindi na mabubura ng anumang yaman sa mundo. Ang pirma ko ay hindi para sa mga taong marunong lamang humingi, ngunit hindi marunong rumespeto. Ang malamig na pahayag ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay may dalang bigat na nagpatahimik sa buong silid. Don Alejandro, ibalik ang proposal na ito. Hindi ako maglalagak ng puhunan sa isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na tinapaktapakan at isang dangal na itinuring na basura. Napaluhod si Enzo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang taksido na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga. Nay, patawad. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Ang tanging nasambit niya sa pagitan ng mga hikbi. Ngunit ang mga salitang hindi ko alam ay tila isang malupit na biro. Alam niya ang bawat hapdi. Alam niya ang bawat sakripisyo. Ngunit pinili niyang tumalikod para sa isang mundong mapanlinlang. Alam mo, Enzo, ang dugtong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa anak. Huminto siya sa tapat nito. Sapat na upang maramdaman ni Enzo ang presensya ng inang dati ay ikinubli niya sa kusina. Ang amoy ng isda na sinasabi mo ay ang amoy ng pagmamahal na bumuhay sa iyo. Ang mantsa na ikinahiya mo ay ang mantsa ng pagsisikap na nagbigay sa iyo ng titulong yan. Ngayon, ang mundong pinangarap mo ay guguho sa harap mo. Hindi dahil sa galit ko, kundi dahil sa sarili mong kawalan ng utang na loob. Hinarap ni Teresa ang mga bisita
at ang mga press na abala sa pagkuha ng larawan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matibay na desisyon. Mula sa sandaling ito, ang Villafuerte Group ay hindi na makikipag-ugnayan sa pamilyang Montesillo. At higit pa riyan, binili na namin ang lahat ng inyong mga utang sa bangko. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang mga kotseng minamaneho ninyo, at ang bawat piraso ng lupang inaapakan ninyo. Lahat ng iyon ay pagmamay-ari na ng kumpanyang pinamumunuan ko. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang dambuhalang alon ng pagkagulat. Si Thalia ay tila nawalanan ng lakas at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang pagpapanggap ay naglaho sa loob ng isang gabi. Ang bituin ng gabi ay naging isang itim na anino. Ang cliffhanger ay naganap nang huminto si Teresa bago lumabas ng ballroom. Lumingon siya kay Don Alejandro at nagwika sa isang boses na sapat na marinig ni na Enzo. Ihanda ang mga papeles para sa foreclosure ng mansyon. Gusto kong bukas na bukas din ang lahat ng gamit nila ay ilabas. Ngunit huwag nating silang itatapon sa kalsada. Bigyan natin sila ng pagkakataong magbayad ng utang. Tumingin siya kay Enzo nang may isang kakaibang ningning sa mga mata. Enzo? Kung gusto ninyong mabuhay, may bakanteng pwesto sa siyong ng bagoong sa probinsya. Doon ninyo matututunan ang tunay na halaga ng bawat sentimong ginastos ninyo sa karangyaan. Ang mga tao ay nanatiling nakatayo habang naglalakad palabas si Teresa. Kasunod, si Don Alejandro. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa sa mga naiwan. Ang mundo ay tuluyan ng bumaliktad. Ang reyna ay nagbalik at ang mga nag-akalang sila, ang may kapangyarihan, ay ngayon ay mga alipin na ng kanilang sariling nakaraan. Mababayaran nga ba ng pagtatrabaho sa siyong ng mamka ang lahat ng sakit na idinulot nila kay Teresa? O ito ay simula pa lamang ng isang mas malupit na karma na wawasak sa kanilang mga puso? Ang amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na pinalitan ng malansang singaw ng asin at isda, at ang malambot na carpet ng mansyon ay naging magaspang na semento ng siyong na puno ng dumi. Dito nagsimula ang bagong umaga para kina Enzo at Thalia. Wala na ang malamig na aircon, wala na ang mga katulong na nag-aabang sa kanilang bawat kailangan. Ang tanging kasama nila ay ang nakapapasong init ng araw sa gimaras at ang tila walang katapusang tumpok ng mga isda na kailangang linisin at iproseso para maging bagoong. Ang bawat patak ng kanilang pawis ay tila isang piping saksi sa hirap na binaliwala nila noon. Si Thalia, na dati ay hindi man lang marunong humawak ng walis, ay ngayon ay nakasuot ng isang lumang kamiseta at kupas na short. Ang kanyang mapuputing kamay, na dati ay paboritong lagyan ng mamahaling nail polish, ay ngayon ay puno na ng mga sugat mula sa matatalas na tinik ng isda. Ang bawat hapdi ng asin na dumidikit sa kanyang mga galos ay nagpapasigaw sa kanya sa loob ng kanyang isipan, ngunit wala siyang magawa. Ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga trabahador na dati ay kinukutya niya. Ano ba, Thalia? Bilis-bilisan mo naman. Kung hindi natin matatapos ang kota na ito, wala tayong pambili ng pagkain mamaya. Ang hiyaw ni Enzo. Ang kanyang mukha ay sunog na sa araw at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang dating arkitekto na tinitingala sa Maynila ay ngayon ay isang hamak na laborer sa sariling bayan ng kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang mapatingin si Enzo sa kanyang sariling mga kamay. Nakita niya ang mga kalyong nagsisimulang mabuo, ang pangingitim ng kanyang mga kuko, at ang pangangaligkig ng kanyang mga kalamnan. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga kamay ni Teresa. Naalala niya kung paano niya ikinahiya ang mga kamay na yon sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang bawat kirot na nararamdaman niya ngayon ay tila isang malupit na paalala na ang bawat sentimong ipinang-aral sa kanya ay nanggaling sa ganitong uri ng pagpapakasakit. Dahan-dahang pumasok si Teresa sa loob ng siyong. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit
Ngunit ang kanyang aura ay puno ng dignidad na hindi matatawaran. Hindi siya lumapit upang manginsulto. Tumayo lamang siya sa isang malayo, ngunit kitang-kitang pwesto. Pinanood niya ang kanyang anak na naghihirap sa gitna ng lansa. Ang kanyang puso ay nahahati bilang isang ina. Gusto niyang tumakbo at tulungan ang anak, ngunit bilang isang babaeng binaliwala, alam niyang kailangang matutunan ni Enzo ang leksyon na hindi kayang ituro ng anumang libro sa unibersidad. Madam Chairperson, handa na po ang mga bagong kagamitan para sa aming mga lumang trabahador. Ang ulat ng isa sa mga tauhan ni Don Alejandro na ngayon ay siyang namamahala sa factory. Mabuti, ang maikling sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Thalia na ngayon ay umiiyak habang pilit na binubuhat ang isang mabigat na timba ng asin. Ang bawat patak ng luha ng dalaga ay tila walang saysay sa harap ng dambuhalang pagkakasala nito. Siguraduhin ninyong pantay-pantay ang trato sa lahat. Walang espesyal na serbisyo para sa mga taong akala ay mas mataas sila sa iba. Nang marinig ni Thalia ang boses ni Teresa, mabilis siyang tumayo at lumapit sa bakod na naghihiwalay sa kanila. Teresa, patawarin mo na kami. Hindi ko na kaya ito. Look at my skin. Look at my hands. This is torture. Ang hiyaw ni Thalia. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at peke pa ring pagsisisi. Tumingin si Teresa sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Torture? Thalia, ito ang buhay na ibinigay ninyo sa akin sa loob ng mansyon ninyo. Ang pagkakaiba lang, ako ay nagtatrabaho ng may dangal, habang kayo ay nagtatrabaho dahil wala na kayong ibang matakbuhan. Ang asin na nagpapahapdi sa mga sugat mo ay ang parehong asin na nagbigay ng lasa sa kinabukasan ni Enzo. Tikman mo ang pait nito dahil yan ang pait na ipinalunok ninyo sa akin. Tumalikod si Teresa at dahan-dahang lumakad paalis. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa pwesto ni Enzo. Napalingon si Teresa at nakita niya ang kanyang anak na nakasubsob sa sahig, walang malay, habang ang sikat ng araw ay tila lalong tumitindi. Ang lahat ng trabahador ay nagtakbuhan patungo rito, maliban kay Thalia na nanatiling nakatayo. Tila mas inaalala ang sarili niyang kalagayan kaysa sa kalusugan ng kanyang mapapangasawa. Ang cliffhanger ay naganap nang lumapit si Don Alejandro kay Teresa at bumulong. Madam, may masamang balita. Ang mga pinagkakautangan ni Thalia sa Maynila ay nahanap na sila rito. Hindi lang pera ang gusto nila, kundi ang buhay ni Enzo kapalit ng mga kasalanan ni Thalia. Napatigagal si Teresa. Ang karma na inakala niyang sapat na ay tila nagbubukas ng isang mas madilim na pintuan. Maililigtas pa ba niya ang anak na paulit-ulit siyang sinaktan? O hahayaan na lang niya itong mabulid sa kapahamakang hatid ng babaeng kinahumalingan nito? Sa oras na ang barko ay nagsisimula na ng lumubog, ang mga daga ang unang tumatalon upang iligtas ang sarili at doon mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal at kung sino ang nagpapanggap lamang. Ang katahimikan sa loob ng maliit na klinika ng Sung ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot kay Enzo. Nakahiga siya sa isang lumang papag, maputla at hirap sa paghinga. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila lalong naging malupit, kasabay ng pagdating ng tatlong lalaking nakasuot ng itim na leather jacket at may mga mukhang tila galing sa impyerno. Sila ang mga lihim ni Thalia, ang mga pinagkakautangan niya sa Maynila na hindi marunong magpatawad at mas lalong hindi marunong maghintay. Nakatago si Teresa sa likod ng isang makapal na kurtina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Narinig niya ang bawat yabag ng mga lalaki sa semento, ang bawat tunog ng kanilang mga sapatos na tila nagmamarka ng kamatayan. Sa tabi ni Enzo, nakatayo si Thalia, nanginginig ang buong katawan
habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa walang malay na kasintahan. Nasaan ang pera, Talia? Sabi mo ay may makukuha kang investment sa mga Villafuerte? Mukhang nauwi ka lang sa paglilinis ng isda rito sa probinsya. Ang malamig na boses ng isa sa mga lalaki na umalingaw-ngaw sa buong silid. Patawad, nagkamali lang ang lahat. Pero huwag ninyo akong sasaktan. Look, he is Enzo Montesillo. Ang hiyaw ni Talia habang itinuturo ang walang malay na si Enzo. Ang boses niya ay puno ng pagtataksil, isang tunog na mas matalas pa sa anumang patalim. Ang nanay niya ay ang bagong chairperson ng Villafuerte Group. Siya ang may pera. Kunin ninyo siya, gamitin ninyo si Enzo para pilitin ang matandang yun na magbayad. Wala akong kinalaman dito. Kinuha lang din nila ang lahat sa akin. Napatigil si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa tela ng kurtina. Isang golden moment ang naganap nang makita niya ang isang maliit na krus na nakasabit sa leeg ni Enzo. Ang krus na ibinigay niya rito noong bata pa ito bilang proteksyon. Kahit sa gitna ng karangyaan sa Maynila, hindi ito tinanggal ni Enzo. Isang maliit na piraso ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Teresa. Isang hudyat na sa kabila ng lahat ng pagkakamali. Ang kanyang anak ay may bahagi pa ring nakakabit sa kanya. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na nabalutan ng puot nang muling magsalita si Talia. Dalhin ninyo na siya. I don't care what happens to him. Just leave me alone. Si Teresa ang puntahan ninyo. Siya ang may ari-arian ngayon. Ipagpalit ninyo ang buhay ni Enzo sa mga kumpanya niya. Dito na lumabas si Teresa mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang tindig ay tila isang dambuhalang pader na humarang sa pagitan ng mga lalaki at ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Isang galit na hindi lamang para sa mga nananakot, kundi para sa babaeng itinuring ng kanyang anak na buhay, ngunit ngayon ay siyang unang nagtutulak sa kanya sa bangin. Madam Chairperson, ang pabulong na sabi ni Talia. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Pilit na nagpapakita ng awa na tila ba hindi niya kakasabi lang ng mga salitang pumatay sa dangal ng kanyang kasintahan. Tama na ang drama, Talia. Ang maskara mo ay hindi lang basta nagkaroon ng lamat, ito ay tuluyan ng nadurog at naging abo sa harap ko. Ang malamig na pahayag ni Teresa. Hinarap niya ang mga lalaki nang walang bakas ng takot. Umalis kayo sa factory ko. Ang utang ng babaeng ito ay utang niya sa inyo. Ngunit ang anak ko ay wala nang kinalaman sa inyo o sa babaeng ito. At bakit kami makikinig sa iyo, matanda? Pera ang kailangan namin, hindi payo. Ang pang-uuyam ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang kinakasa ang isang bagay sa kanyang bulsa na naglilikha ng isang metallic na tunog. Isang dangling mystery ang lumitaw nang biglang may pumasok na isang tauhan ni Don Alejandro. May dalang isang itim na briefcase. Madam, ang mga dokumentong hiningi ninyo tungkol sa pamilya ng mga lalaking ito ay narito na. Pati ang mga ilegal na transaksyon nila sa Maynila. Napatigil ang mga lalaki. Ang kanilang mga mukha ay kakikitaan ng biglang pag-aalinlangan. Alam nilang ang kapangyarihan ni Teresa ay hindi lamang sa pera, kundi sa mga impormasyong maaari silang ipakulong habang buhay. Ang cliffhanger ay naganap nang dahan-dahang magmulat ng mga mata si Enzo. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit malinaw niyang narinig ang huling mga salita ni Talia tungkol sa pagpapalit ng kanyang buhay para sa pera. Tumingin siya kay Talia at pagkatapos ay sa kanyang inang nakatayo sa harap niya upang magsilbing proteksyon. Nay, ang pabulong na tawag ni Enzo, ang boses ay puno ng pait. Talia, totoo ba? Bago pa makasagot si Talia, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas, papalapit sa factory. Ngunit hindi ito ang nagpatakot kay Talia. Ang nagpatakot sa kanya ay ang hitsura ni Teresa na tila handa ng bawiin ang lahat.
pati na ang buhay na ipinahiram niya sa kanila. Ang lahat ng dumi ay kailangang linisin, Enzo, ang sabi ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa mga lalaki at kay Thalia. At ang paglilinis na ito ay magsisimula sa pagtatapon ng mga basurang matagal nang sumisira sa ating buhay. Saan hahantong ang huling paghaharap na ito? Maililigtas ba ni Teresa si Enzo mula sa kapahamakan? O ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak bago ang lahat ay maging isang malagim na alaala? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay kayang hugasan ang dumi ng isang nakaraan. At hindi lahat ng paghingi ng tawad ay sapat na upang pagdikitin ang mga pusong pilit na winasak ng kawalan ng utang na loob. Ang katahimikan sa loob ng maliit na klinika ay tila naging isang dambuhalang pader sa pagitan ni Teresa at Enzo matapos kaladkarin ng mga pulis si Thalia at ang kanyang mga kasabwat. Ang bawat sigaw ng dalaga, ang bawat pagmumura nito habang isinasakay sa presinto ay unti-unting naglaho na pinalitan ng isang nakabibimbinging katahimikan na tila mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Enzo na tila ba bawat hangin ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Dahan-dahang bumangon si Enzo mula sa papag. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa papel, nanginginig at walang lakas. Ngunit sa kabila ng panghihina, pilit niyang ibinaba ang kanyang mga paa hanggang sa lumapat ang mga ito sa magaspang na semento ng song. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang ina, ang inang itinuring niyang mantsa, ang inang ikinahiya niya sa harap ng mga mapagkunwari, at ang inang namaw ngayon ay tila isang dambuhalang aninong nagbibigay proteksyon sa kanya. Isang golden moment ang naganap ng kuhanin ni Teresa mula sa kanyang bulsa ang nayuping gintong bracelet na dinurog ni Thalia noon. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ni Enzo. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ay tila isang piping sumbat sa bawat gabing ginugol ni Teresa sa pagtitinda ng bagoong para lamang mabigyan ng kinabukasan ng anak. Walang salita, walang galit, tanging ang presensya lamang ng nayuping alahas ang nagpahayag ng lahat ng sakit na itinago ni Teresa sa kanyang dibdib. Nay! Ang pabulong na simula ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Bakit? Bakit mo pa ako niligtas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo? Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay doon sa kamay ng mga taong yun? Mas karapat dapat ako sa dilim kaysa sa liwanag na ibinibigay mo ngayon. Hindi sumagot si Teresa. Nanatili siyang nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ng mga trabahador na dahan-dahang bumabalik sa kanilang gawain. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tapis. Ang mga daliri ay tila hinahanap ang pamilyar na hapdi ng asin upang malimutan ang hapdi ng pagtataksil ng anak. Biglang naramdaman ni Teresa ang isang bigat sa kanyang paanan. Sa isang iglap, si Enzo ay napaluhod sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa mga tuhod ng kanyang ina. Ang bawat hikbi ni Enzo ay tila isang pagsabog ng lahat ng kahihiyan at pagsisisi na matagal na niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga mamahaling damit. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Nababasa ang maruming tapis ni Teresa, ang tapis na dati niyang ikinahiya, ngunit ngayon ay tila naging kaisa-isang sagradong bagay sa kanyang paningin. Nay, patawarin mo ako. Bulag ako, Nay. Nabulag ako sa kinang ng mga bagay na walang halaga. Ang yaw ni Enzo, ang boses ay puno ng pagkamuhi sa sarili. Tinawag kitang katulong. Itinapon kita sa bodega. Habang ikaw, ang bawat patak ng pawis mo ay para sa akin. Patawad, Nay. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Huwag mo lang akong talikuran. Huwag mo akong iwan sa dilim ng sarili kong mga pagkakamali. Ramdam ni Teresa ang panginginig ng mga balikat ng kanyang anak. Ang bawat hikbi ni Enzo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso.
Gusto niyang yumuko, gusto niyang haplusin ang buhok ng anak at sabihing, ayos lang ang lahat. Ngunit ang alaala ng malamig na storage room at ang mga salitang distraction ay tila naging isang yelo na nagpamanhid sa kanyang kalooban. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng salita. Ito ay isang mahabang lakbayin na puno ng mga tinik. Dahan-dahang inialis ni Teresa ang mga kamay ni Enzo sa kanyang mga tuhod. Ang pagkilos na ito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Enzo. Tumingin si Teresa sa anak. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagod. Ang sugat ay naghihilom, Enzo, ngunit ang peklat ay nananatili upang ipaalala sa atin ang dahilan ng ating pagdurusa. Ang malamig ngunit malumanay na, sabi ni Teresa. Pinapatawad kita dahil anak kita, ngunit ang tiwala na dinurog ninyo ay hindi kasing bilis ng paghingi ninyo ng tawad. Ang bawat butil ng asin na kinuskus ninyo sa aking puso ay kailangan munang mawala. Ang cliffhanger ay naganap nang pumasok si Don Alejandro sa klinika. Ang kanyang muka ay seryoso at may dalang isang itim na envelope. Madam Chairperson, may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa baul ng iyong ama. Ang kumpanyang pinatatakbo ni Enzo ay hindi lang basta kumpanya. May isang lihim na koneksyon ito sa pagkamatay ng iyong asawa 20 taon na ang nakalilipas. At ang pamilya ni Thalia, sila ang may hawak ng ebidensya. Napatayo si Enzo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Teresa naman ay naramdaman ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang nakaraan, na inakala niyang tapos na, ay tila isang dambuhalang alon na muling babalik upang anurin silang lahat. Anong ebidensya, Alejandro? Ang tanong ni Teresa. Ang boses ay puno ng pangamba. Ang katotohanang ang paghihirap mo sa Guimaras ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong pagpapatapon ng mga taong kinuhang lahat mula sa iyo. Ang sagot ni Alejandro habang dahan-dahang inilalabas ang isang lumang dokumento mula sa envelope. Saan hahantong ang bagong katotohanan ito? Mapaglalapit ba nito ang mag-ina o ito ang magiging dahilan upang tuluyan silang magkahiwalay habang hinahanap ang katarungan sa likod ng mga lihim ng pamilya Montisillo? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ginto. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mapait na katotohanang nagpapalaya sa isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa anino ng kasinungalingan. Ang bawat salitang binasa ni Don Alejandro mula sa itim na envelope ay tila mga dagok ng martilyo na tumatama sa pagkatao ni Enzo. Ang katotohanan ay mas malansa pa sa amoy ng isda na ang ama ni Thalia ang siyang utak sa likod ng pagbagsak ng kumpanya ng asawa ni Teresa. 20 taon na ang nakalilipas. Pinagnakawan nila ang pamilya, magbanua, pinatay ang pangarap ng isang ama, at itinapon ng isang ina at anak sa gitna ng hirap habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ang bawat sentimong ginastos ni Enzo para sa kanyang edukasyon at marangyang buhay sa Maynila ay tila naging lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Nakatitig si Teresa sa malawak na karagatan mula sa bintana ng klinika. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagkagulat, tila ba matagal na niyang nararamdaman ang bigat ng lihim na ito sa kanyang kalooban. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahan niyang hubarin ang mamahaling alahas na ibinigay ni Don Alejandro at muling isuot ang kanyang lumang krus na kahoy. Sa gitna ng lahat ng yaman na nagbalik sa kanya, ang tanging bagay na nais niyang panghawakan ay ang kanyang pananampalataya at ang katotohanang siya ay nakatayo pa rin sa kabila ng lahat. Nay, kung ganoon, ang lahat ng ito, ang pamilya ni Thalia ang pumatay kay tatay? Ang pabulong na tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Ang kumpanyang pinaglingkuran ko, ang kumpanyang ipinagpalit ko sa iyo, ay ang kumpanyang pumatay sa aking pinagmulan. Humarap si Teresa sa anak. Ang kanyang mga mata
ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago, Enzo. Ngunit ang hinaharap ay nasa ating mga kamay. Ang bungmi ng tinik na ipinuputong nila sa atin ay tapos na. Ngayon, oras na para tayo naman ang magpasya. Sa tulong ni Don Alejandro, ang lahat ng ebidensya ay formal na isinampa laban sa pamilyang Montesillo. Ang balita ay tila isang malakas na bagyo na niyanig ang buong bansa. Ang mga dambuhalang ari-arian na ninakaw mula kay Teresa ay isa-isang nabawi. Ang mansyong naging saksi sa kanyang paghihirap ay tuluyan ng na-foreclose at ang lahat ng gamit ng mga Montesillo ay dinala sa mga foundation para sa mga nangangailangan. Si Thalia at ang kanyang ama ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa malakihang pandaraya at iba pang ilegal na gawain. Ngunit si Teresa ay hindi na natili sa mansyon. Pinili niyang bumalik sa Guimaras, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tindera ng bagoong na nakayuko. Siya na ang may-ari ng pinakamalaking processing plant sa bansa. Isang kumpanyang hindi lamang gumagawa ng produkto, kundi nagbibigay ng dangal sa bawat manggagawa. Ang siyong na dati ay simbolo ng kanyang hirap ay naging isang komunidad ng pag-asa. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, nakita ni Teresa si Enzo na abala sa pagtulong sa mga mangingisda. Wala na itong suot na tuksido. Nakasuot ito ng simpleng pamasol. Ang balat ay kulay kape na dahil sa araw at ang mga kamay ay puno ng kalyo. Ngunit sa bawat kilos ni Enzo, makikita ang isang kapayapaang hindi niya kailanman nahanap sa Maynila. Ang bawat sentimong kinikita niya ngayon ay ginagamit niya upang bayaran ang bawat utang na nagawa niya sa kanyang ina. Lumapit si Enzo kay Teresa at iniabot dito ang isang baso ng sariwang tubig. Walang salita, tanging isang ngiti ng pagkilala at paggalang. Naupo sila sa tabi ng dalampasigan, nakikinig sa mahinang hampas ng mga alon sa buhangin. Isang tunog na tila naghihilom sa mga sugat ng kanilang kahapon. Madam Chairperson, handa na po ang mga papeles para sa bagong scholarship fund sa pangalan ng iyong asawa. Ang ulat ni Don Alejandro na dahan-dahang lumapit sa kanila. Tumingin si Teresa kay Alejandro at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang bungmin ng kanyang pagiging ina ay hindi nagawa sa tinig, kundi sa pag-ibig na dumaan sa apoy at naging ginto. Ramdam niya ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang mukha, isang hudyat na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang cliffhanger ay naganap ng hawakan ni Don Alejandro ang kamay ni Teresa sa harap ni Enzo. Teresa, tapos na ang tungkulin ko bilang iyong katiwala. Maari ko na bang simulan ang tungkulin ko bilang iyong katuwang sa buhay? Hindi para sa yaman, kundi para sa pusong matagal ko nang hinintay. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay tila nakarinig ng isang awit na matagal na niyang nakalimutan. Tumingin siya kay Enzo na tumango ng may pag-apruba at luha sa mga mata. Sasabihin na ba ni Teresa ang matamis na oo na magbubukas sa huling kabanata ng kanyang kaligayahan? O mananatili siyang tapat sa alaala ng nakaraan habang pinapanood ang kanyang anak na muling bumabangon mula sa abo? Ang dagat sa Guimaras ay nananatiling saksi sa bawat pagbabago ng panahon. Ang alat ng tubig nito ay tila humihilom sa bawat sugat, at ang bawat hampas ng alon nun sa dalampasigan ay tila isang banayad na haplos na nagpapaalala na ang bawat unos, gaano man ito kalakas, ay laging may kasunod na katahimikan. Sa loob ng isang taon, ang siyong ng mamsang isda ni Teresa ay naging sentro ng buhay ng buong bayan. Isang lugar kung saan ang bawat patak ng pawis ay binibigyan ng karampatang halaga at ang bawat manggagawa ay itinuturing na pamilya. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Isang bahay na hindi kasing enggrande ng mansyon ng mga Montesillo, ngunit puno ng hangin, liwanag, at tunay na pagmamahal. Suot niya ang isang simpleng puting bestido
at sa kanyang mga daliri ay wala ng bakas ng lansa. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ng amoy niyon. Ito ang amoy na nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling at kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Dahan-dahang lumapit si Enzo. May daladalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad na ngayon. Ang kanyang tindig ay mas matatag. At ang kanyang mga mata ay wala na ang kinang ng ambisyon, kundi ang lalim ng isang taong natuto nang tumingin sa katotohanan. Coffee, Nay! Ang malambing na aya ni Enzo. Ang boses nito ay wala na ang lamig ng pag-uutos, kundi ang init ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan sa piling ng kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang tanggapin ni Teresa ang tasa. Sandaling nagdampi ang kanilang mga kamay. Nakita ni Teresa ang mga kalyo sa palad ni Enzo, mga kalyo na hindi nagmula sa paghawak ng lapis sa isang malamig na opisina, kundi sa pagbubuhat ng mga basket ng isda sa ilalim ng init ng araw. Nginitian siya ni Teresa, isang nangiting puno ng pagpapatawad. Sa bawat patak ng pawis ni Enzo, unti-unting nabubura ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi na kailangang magsalita. Sa gitna ng kanilang katahimikan, ramdam nila ang paghilom ng kanilang relasyon. Alam mo, Nay, ang panimula ni Enzo habang nakatingin sa papalubog na araw. Inakala ko noon na ang tagumpay ay nasa ruray na mga gusali at mamahaling kotse. Pero ngayon ko lang na-realize, ang tunay na tagumpay ay ang makaharap sa salamin ng walang hiyang nararamdaman at ang makasama ang taong nagbigay sa akin ng lahat kahit wala akong naibigay pabalik. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng anak. Ang utang na loob, Enzo, ay hindi binabayaran ng pera. Binabayaran ito ng pagbabago at ng pagpapakita na ang mga sakripisyo ko ay hindi nawalan ng saysay. Masaya ako, anak. Masaya ako dahil nahanap mo na ang iyong sarili sa gitna ng ating payak na buhay. Mula sa malayo, narinig nila ang tunog ng papalapit na sasakyan. Bumaba si Don Alejandro, suot ang kanyang nangiting, tila hindi kumukupas sa pagdaan ng mga buwan. Hindi siya dumating bilang isang business partner, kundi bilang isang lalaking nahanap na ang kanyang huling hantungan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mag-ina, bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng gumamela, ang bulaklak na naging simbolo ng kanilang muling pagkikita. Teresa, Enzo, ang bati ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Teresa nang may paghanga na hindi kayang bilhin ng anumang kumpanya. Handa na ba ang lahat para sa gagawin nating selebrasyon para sa mga manggagawa? Handa na, Alejandro, ang sagot ni Teresa habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay nagdulot ng isang banayad na kilig sa kanyang puso. Isang pakiramdam na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman sa kanyang edad. Tumingin siya kay Enzo na tumango at dahan-dahang naglakad papasok sa bahay upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-isa. Naglakad sina Teresa at Alejandro sa dalampasigan habang ang langit ay nagiging kulay ube at kahel. Ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon ay tila isang musikang sumasabay sa kanilang mga hakbang. Ang bungmin ng tinik na dating nakaputong sa ulo ni Teresa ay tuluyan ng naglaho na pinalitan ng isang hindi nakikitang bungmin ng kapayapaan, dangal, at isang bagong pag-asa. Sa dulo ng kanilang lakad, huminto si Alejandro at hinarap si Teresa. Salamat ni Teresa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa mga dokumentong pinipirmahan ko, kundi sa katatagan ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Ngumiti si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit. Salamat din, Alejandro, dahil ipinaalala mo sa akin na kahit sa huling kabanata ng aking buhay, maaari pa rin akong magkaroon ng isang masayang simula.
Ang huling imahe ay ang kanilang magkahawak na kamay habang naglalakad palayo sa dalampasigan. Habang ang anino ni Enzo ay makikitang abala sa loob ng bahay, naghahanda para sa isang gabing puno ng tawanan at pasasalamat. Ang Corona de Espinas ay naging isang kwento na lamang ng nakaraan at ang kinabukasan ay kasing lawak at kasing ganda ng karagatang kanilang kinagisnan. At sa bawat dampi ng alon sa dalampasigan ng Guimaras, batid ni Teresa na sa wakas, ang kanyang korona ay hindi nagawa sa tinik, kundi sa wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi maglalaho. Ang katahimikan ng gabi ay hindi natanda ng pangungulila, kundi isang himig ng ganap na paglaya at kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mga minamahal kong tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Teresa Magbanua sa kwento ng Corona de Espinas. Nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong pagtitiyaga at pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Ang inyong pananatili ay nagsilbing lakas upang mabuo ang bawat pahina ng buhay ni Teresa habang isinusulat ko ang mga bahagi kung saan pilit na itinatago at ikinahihihiya ni Enzo ang kanyang sariling ina. Aaminin ko na ilang beses akong napahinto dahil sa bigat ng emosyon. Ang bawat hapdi na naramdaman ni Teresa sa loob ng madilim na bodega ay parang bumaon din sa aking puso. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong buhay na aking nasaksihan, sa mga dakilang ina na handang maging tuntungan para lamang maabot ng kanilang mga anak ang ituktok ng tagumpay kahit pa sila ay malimutan sa bandang huli. Sana ay nahanap ninyo sa kwentong ito ang mensahe ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay tila isang maliit na ningas ng apoy sa gitna ng malakas na bagyo. Mahirap itong panatilihin, ngunit ito lamang ang tanging magbibigay sa atin ng init at liwanag sa dulo ng araw. Ang ating mga sugat ay hindi dapat maging dahilan ng ating paghinto, kundi ito ay mga binhi ng karunungan na magpapatatag sa ating pagkatao. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso na maaari nating pag-usapan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, sapat na ba ang pagsisisi at pagluhod ng isang taong naging dahilan ng iyong matinding pagdurusa upang buksan mong muli ang pintuan ng iyong pagpapatawad? O may mga sugat ba na sadyang hindi na kayang hilumin ng panahon? Nais ko pong marinig ang inyong mga opinyon at damdamin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa aming comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso, huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng paalala tungkol sa pag-ibig at katarungan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating mga kwentong tiyak na antig sa inyong mga damdamin. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na kabanata ng buhay. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal.